Ay, magandang gabi po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. Welcome po sa ating regular na broadcast kung saan simula po nagkaroon tayo ng krisis, ang inyong pamahalang lungsod ay araw-araw na nag-update sa inyo upang mabigyan kayo ng mga impormasyon o sapat na impormasyon sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila, lalo na sa sitwasyon natin tungkol dito sa kinakaharap nating krisis na coronavirus or COVID-19. At I hope you continue to watch and follow us and share this broadcast to your friends, family, and community so that they're going to be also properly informed. No? Magandang gabi muli at nais ko pong ipahatid sa inyo na ngayong araw na ito nagkaroon tayo ng 15 karagdagan na mga taga-lungsod ng Manila na nagkaroon ng coronavirus. At meron naman ho tayong 79 na PUI as of 5 p.m. today, May 6. Kaya po nasa inyong mga screen, ang total na po natin ay 587 na confirm at 886 na PUI. At nasa screen nyo rin yung ating mga areas na kung saan kung kayo napapabilang sa mga area na yan ay konting ingat lamang po. At pinaka-the best ho niyan ay magkaroon tayo ng kusang disiplina at pagsunod sa mga alituntunin pinatutupad para na rin sa kaligtasan ninyo. Ayan po mga kababayan at today din nagkaroon tayo ng marami ang swabbing, yung ginagawa nating test swabbing. Ito pong test swabbing, ito po yung ginagamit ng DOH. No? As of now, this is the gold standard of doing and finding individuals who might got infected with the coronavirus. As of today, we have 3,409 na na-test swab na. Today, 128 ang na-test swab natin. Kalisabay niyan, mga 2 linggo na nakararaan simula ngayon, ang pamahalang lungsod ng Manila ay nagkakandak din po ng rapid testing. Today, we have about 4,456 na po na individual ang ating na rapid test. At out of that 4,000, may mga ilang individual ay posible o nagpositibo pero hindi pa po tayo tiyak. Sila po yung mga nagpositibo sa rapid testing na ginagawa ng pamahalang lungsod ay siya namang nating sinusumiti sa test swabbing. Ang logic po mga kababayan, ang approach ng inyong pamahalang lungsod ay hanapin agad or as soon as possible ang mga posibleng nahawa o nakakasakit ng coronavirus. At nang sila ay matesting agad through test swabbing at mailayo pansamantala sa kanilang mga mahal sa buhay, bahay o komunidad para na sa ganoon malaman muna natin ang tunay nilang kalalagayan patungkol sa usaping kalusugan. At ito'y para sa kapakanan ng taong iyon at ang kanyang pamilya na rin. Yan po ang isang approach na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod nowadays. At yan din po ay patuloy na dadami ang ating mga rapid testing sa ating mga komunidad, partikular na sa mga area na kung saan ay dapat bigyan ng mariing atensyon ng inyong Manila Health Department. So, at the same time, mga kababayan, total tungkol po ito sa kalusugan, ang inyong pong pamahalang lungsod through Manila Health Department ay tuloy-tuloy na pong nagkakandak din ng vaccine or immunization, no, patungkol sa measles. Ito po yung tigdas. At today ho, naka 686 tayong individual, no, na nagkatigdas at kailangan mo natin na 686
ang nabakunahan laban sa tigdas. At kasi po napapansin natin, summer na naman, ayaw din naman natin pabayaan na lumaganap naman ito. Kaya pinipilit ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila na agapan, katulad ng mga ginawa natin ng mga nakaraang buwan. Yung tungkol sa polio 1, 2, 3 at nagkaroon tayo ng second round na polio 2. So ito po ay mga pamamaraan ng inyong lungsod upang mapanatili ang kalusugan na maayos na kalusugan ng bawat pamilyang Manileño. Maraming salamat sa ating mga staff, doctors and nurses sa Manila Health Department na pinamumunuan ni Dr. Pox Pangan. At sa awa naman ng Diyos, mga kababayan, ay pinalalaki natin at pinalalakas natin yung ating mga test swabbing laboratory partners. Kung dati po tayo ay nakasandal lamang sa mga public national hospital, ang inyong pamahalang lungsod ay patuloy na nakikipag-ugnay sa mga pribadong laboratory upang mapalakas pa natin at maparami pa natin ang ating mga kababayang matest through gold standard, which is test swabbing. At yan ay araw-araw natin gagawin hanggat maaari ay makakuha tayo ng marami pang partners sa private sector. At alinsunod naman, yung ating programang Kadiwa ay tuloy-tuloy na pinapalaganap din sa ating lungsod. Reason behind, para mabawasan ng mga taong posible ma-expose sa palengke o sa grocery. Kaya inilalapit natin ang mga produktong pangunahing kailangan sa pagkain, ang usaping pagkain, no, sa komunidad mismo. At ito ang partner natin ang Department of Agriculture, private sector, Paymaya, at saka yung ating mga maggugulay din at magmamanok at mag-iitlog sa Northern and Southern Luzon. Kaya maraming salamat sa ating mga partner. At sa kasagsagan ng ating krisis, uso-uso to, sawa. Mayroon nung nakuwang sawa kanina sa Rahabago. Sa mga taga Rahabago, wag na ho kayong mag-alala. Yan pong sawang nakuha niyan ay isinurrender na po sa Manila Zoo. No? May karagdagan tayong alagat sa Manila Zoo. Ayan po. Yan po yung nakuha sa Barangay 155. Kaya sa mga taga Barangay 155, wag na po kayo mag-alala. Baka nangangamba kayo na yan po, nakuha na po. Maraming salamat sa ating mga empleyado ng Manila Zoo. At tayo naman po sa maliit nating kaparaanan dahil for the past so many weeks, it's almost 7 weeks now. In our own little way, tayo naman nagbigay din ng konting ayuda sa ating mga pulis, ang Manila Police District. 4,827 na mga pulis ay tumanggap po ng 25 kilos na bigas. Dahil for so many weeks, hindi pa po nila halos nakakasama ang kanilang pamilya at sila po ang ating mga frontliners sa pagpapatuloy ng pag-implement ng peace and order situation ng ating lungsod. At sila rin ang katulong ng inyong pamahalang lungsod na mapanatiling mapatupad ng maayos ang ating ECQ, ang ating curfew sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat. No? Maraming salamat kay Mr. Emilio C. ng TriStar Paper Products Incorporated. Sila po ay nagbigay ng 1 million pesos para sa lungsod. Sila po binigyan na po ng resibo ng pamahalang lungsod through our City Treasurer na si Miss Jazz. No? Maraming salamat, Mr. Emilio C. Maraming salamat din kay Secretary Teodoro Locsin Jr. ng Department of Foreign Affairs. Nagpadala po siya ng 150 pieces na hazmat at 1,000 pieces na surgical mask para po sa ospital ng Sampaloc. Maraming salamat, Metro Manila Mayor Spouses Foundation. Ito po yung mga asawa ng mga mayor sa Metro Manila. Nagbigay po sila ng
100 sacks of rice na 25 kilos na tinanggap ng ating Vice Mayor kanina ni Vice Mayor Hani Lacuna. At para po sa kaalaman ninyo, birthday po ngayon ng aking partner, si Vice Mayor Hani Lacuna. Happy birthday, ate. Wala, dito lang ho kami dalawa nag-lunch. Wala ho mo ng birthday ngayon. Cancel kami lahat. Wala kami celebration. But I wish you all the best, Vice Mayor Hani Lacuna. Please stay healthy and stay safe. We need you, no? And I need you, and the city of Manila needs you. Happy birthday, and God bless you. Maraming salamat din kay Tiger and Rachel Bautista of Davao Group para sa pinadala nilang 200 sacks of rice na 25 kilos. Maraming salamat, Tiger and Rachel Bautista of Davao Group. Maraming salamat kay Captain Jeffrey Palse and Ivy Mayuga of Malaysian Airlines para sa 200 na blankets ng Malaysian Airlines. Ito po ibibigay natin sa ating mga homeless, no? At para kahit paano meron naman silang magamit na kumot, itong ating mga nasa Delpan Sports Center at saka sa San Andres Sports Center para sa ating mga homeless at street dwellers. Maraming salamat ulit kay Bob Segovia and Jello Valdez ng Fresh Buys para sa 1 toneladang gulay. Ito pong gulay na ito ay pinadala natin sa Barangay 105. Para magka-idea po kayo, saan po yung Barangay 105? Ito po yung Happy Land na nasunog nung nakaraang linggo at ito yung temporary housing o yung iba sa inyo siguro maraming nakapanood dati yung tinatawag na ulingan. Diyan po natin pinadala para po sa mga mahihirap nating kababayan dyan. Maraming salamat Bob Segovia and Jello Valdez sa inyong pinadalang 1 toneladang gulay. Maraming salamat sa cake na pinadala ng Ospital ng Tondo. Anniversary po ng Ospital ng Tondo ngayon. Ika-26 na po nilang taon na naglilingkod sa ating mga kababayan sa District 2, ang Ospital ng Tondo or Austin. Congratulations sa ating direktor, mga doktor, mga nurse, and all other health workers sa Austin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa Pink Bread para sa mga cupcakes. Maraming salamat sa donasyon para sa Manila Boys Town. Francis Leo Marcos, nagpadala po siya ng 10 sakong bigas na tigto 25 kilos. Jesus Loves Me, 16 boxes fresh milk, 80 bottles of Dove shampoo and Dove soap. Maraming salamat McDonald's, 350 packs of longganisa with rice and 350 cups iced tea. Gardenia, 240 loaves of bread and 104 choco bun. Ayan po lahat ay pinadala natin sa Manila Boys Town. At maraming salamat ulit sa Cherry Mobile kay Maynard Ngu para sa isang unit na ionizer. Bugsy B, 2,000 pieces Nutriban. Jerry Sim Evangelical Church, Mr. Simon Ang, 100 pieces PPEs, 10 gallons alcohol, 5 boxes of gloves, 5 boxes of surgical masks, 2 boxes of N95. Kay Reggie De Los Reyes ng New York, maraming salamat sa pinadala mong $100 at 2 sombrero. Diyan na po, minsan gagamitin ko. Mang Reggie De Los Reyes sa New York. No? Mag-iingat kayo dyan sa New York. O kung sa Maynila ay maraming coronavirus, mas marami po sa New York. Kaya kayong mga kababayan nating Pilipino dyan sa New York, mag-iingat po kayo. At sa lahat ng mga kababayan natin sa Europa o sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Amerika man, sa Asia at sa Europa at Middle East. Mag-ingat po kayo. Kailangan po kayo na malusog dahil sa umaasa sa inyo ang inyong mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Philippine Formosan Milling Corporation, 800 loaf of bread.
Maraming salamat. So, yan po muna mga kababayan ang ating update, no? At nais ko rin po kayong bigyan ng karagdagang avenue for information. Halimbawa, meron kayong mga ibang katanungan, meron po kami ngayong bagong website. Ito po yung mayorofmanila.ph, no? Ayan nyo, pwede nyo na pong bisitahin yan. Mayor of Manila, www.mayorofmanila.ph. At dyan po maglalagay din kami ng mga iba pang mga detalye na mas maraming detalye sa mga darating na araw, lalo na patungkol sa COVID-19 at mga datas na pwede ninyong makuha at maging guide para po na sa ganoon ay regularly meron kayong mga information na makukuha or updates patungkol sa ating lungsod ng Maynila. So, bisitahin niyo po, no, www.mayorofmanila.ph. Yan po ang ating official website. Muli mga kaibigan, mga kababayan kong taga-lungsod, umuulan po. Salamat sa Diyos. At lalamig na ang panahon. Ang tawag natin dyan, jet, kung di ako nagkakamali, Agua de Mayo. If I'm not mistaken, naalala ko lang yung mga lolo't lola ko. Pagka umuulan na ng Mayo, yung unang ulan, ang tawag Agua de Mayo. Naalala ko nung araw, di summer, ano? Pagka summer, ikwento ko lang sa inyo, mga kababayan, sa kakila jet. Kasi hindi naman nila ito naranasan. Saka lalo na to si David. Power Ranger to eh. He's from Singapore. You know, David, when we were young, in Tondo, di ba summer, usually papatuli ka. You know tuli? The thing, it's being cut. I don't want to demo it. Totally ka, usually summer. Tapos pupunta ka sa Isla Putimbato o Pier 2, doon sa ICTSI. Maliligo ka. Ewan ko sa mga kababayan nating nanonood. O pagkatapos mong tuliin, di ba? Punta ka ngayon sa dagat, no? At kasi maganda ipaligo yung sugat, no? Sa dagat. Tapos bibili ka ng mga halahalaman sa simbahan ng Santo Niño. Bitindan doon mga halahalaman para panlanggas. Pero pinaka-exciting lahat doon, kasi summer namin gagawin yun. Yung mga kababayan natin, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. Hindi ko alam kasi baka tinuli kayo dahil sa doktor. Kami tinuli ho sa Pukpok, si Mambaldo na taga Moriones. Pagka ganyan tagulan, ito summer, tapos umulan, alam mo na saan kami? Nasa kanto ng Kagitingan at saka Tuason, Tondo. Kasi yung, alam mo yung isang kantang nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Kasi yung tubig nun hanggang dito. Yeah, we swim, no? Kasi we're so excited. May is inaasahan naming uulan. So sa mga kababayan natin na nanonood, no? Lalo na yung mga, tingin ko sa buong Maynila na nagagawa rin naman yun. Pero yung mga kapitbahay ko dyan, sa Tagumpay, sa Sandico, sa Tahimik, doon sa Maisan, yan, may pa-swimming pool doon, sa likod ng simbahan ng Delpan. Sa Mariapayo, sa Luwalhati, sa Kagitingan, Tuason, Santo Niño Tondo, Santo Niño Delpan, doon sa may Modest Bakery, no? Yan, yung mga tiniran ko yan, palipat-lipat kami. Kasi pag wala na kami pambayad ng upa, pinalalayas na kami. Kasi ang una namin bahay, David, alam mo yung Parola Tondo? Doon namulat ang mata ko. Naalala ko lang kasi nag-uulan. Pag umulan, bukod sa paligo, you know how we sleep in the night? Folded knees. Nakayoko kami. Kasi merong batya rito, may balde rito, may tabo rito kasi tumutulo yung bahay namin. Yun yung sa Parola. Bago kami na squat kasi ginawa yung ICTSI. So na-reblock kami. Kaya nagpalipat-lipat na kami.
Ang maganda kasi sa Parola, amin yung lupa. Every may wala kaming amilyar. Asyendero kami. Maglulupa. Ganun din sa Mabuhay. Asyendero din kami. Alala ko lang. Sinishare ko lang sa inyo, mga kababayan. I know it's really hard. Naalala ko lang kasi naulan. I'm happy na umulan na. At least magkakaroon tayo ng ginhawa konti dahil lalamig na ang panahon. Dahil mahirap maging mahirap sa kasagsagan ng squatter, sa kasagsagan ng tag-araw, tapos squatter ka, yero yung bubong, wala kang kisame, no? Talagang mahirap talaga. Mahirap maging mahirap. Kaya kayo mga bata na nanonood ngayon, no? Huwag niyong gagawing dahilan na yung kahirapan ninyo ay mapupunta kayo sa mga masasamang bisyo at mawawalan na kayo ng pag-asa. Bagkus at mano pa, lalo kayong dapat magsikap. Sapagkat mga batang nanonood, no, kung nangyari sa akin ito, kung nasaan man ako ngayon, salamat sa Diyos at salamat sa inyo, no, sa mga taong tumulong sa akin. Pero ibig sabihin, kung nangyari sa akin, pwede rin naman mangyari sa inyo. Na hindi pala imposible na kahit na squatter ka, kahit na ano pang kinakain mong tira ng tao, posible pala na maging mayor ka rin someday. Kaya wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Mas mahirap ang buhay ngayon dahil bago nagka-crisis, mahirap na buhay natin, tas may crisis pa, doble patong. Pero pasasaan ba't may awa ang Diyos? Ako, naniniwala ko lagi. Do your best and God will take care of the rest. Kaya sa mga bata, mag-isip kayong maigi bago kayo magbisyo. Isipin ninyo na iraos ninyo ang inyong mga sarili, magpursige kayo sa buhay, magsikap kayo. Pasasaan ba? Makakaraos din tayo. So anyway, yan na po muna mga kababayan. Nag-side story lang ako. But you cannot deny facts. Story to tell. So bukas magkita-kita po ulit tayo mga kababayan sa regular na update natin. At kung di man kalabisan sa inyo ngayong gabi bago kayo matulog, hinihiling ko po na isama natin sa panalangin ang mga taong may sakit, na nawa hagkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay at nang sila ay gumaling na. Panalangin din natin ang ating mga kapitbahay kakilala na mga nahihirapan na sana nawa sa awa ng Diyos makaahon na sila sa kanilang kalugmukan. At ipanalangin din natin mga kababayan ang mga taong nasawi dahil sa krisis na ito tungkol sa coronavirus. Mano pa, yung mga frontliners natin naging biktima rin at sumakabilang buhay na. Ipanalangin natin ang kanilang mga kaluluwa bilang ganti man lamang natin na tayo'y nasa sanlibutan pa at maipanalangin natin ang kanilang kaluluwa tanggapin sa langit ng Panginoon Diyos at tingin natin ng tawad ang kanilang mga kasalanan na gawa nung sila'y nabubuhay pa. At ipanalangin din natin ang kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay nangungulila. Nangungulila na may krisis pa. Patong-patong. Siguro wala namang mawawala sa atin kung ang mga taong itong mga napapabilang sa ating lipunan, lalo na rin yung ating mga frontliners, na sana'y sila'y maging manatiling malusog at ligtas sapagkat kailangan natin sila. So sa inyo po mga kababayan, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ngayon ko, iawaan Diyos, makakaraos din po tayo. So magandang gabi, konting ingat lang po, stay home, stay safe, stay healthy. Palain nawa kayo ng pong may kapal. Magandang gabi, maraming salamat. Manila, God first. Thank you.